Magandang hapon po. Nilinaw ng Philippine Center for Transnational Crime ang counterpart ng Interpol sa Pilipinas na wala pa silang natatanggap na arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa. Kasunod yan ang mga ulat na naglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court para sa senador at nasa bansa na umano ang mga tauhan ng Interpol. Gayunman, naghahanda ng Department of Interior and Local Government, pati na ang PNP, para sa posibleng pag-aresto kay de la Rosa. Kabilang si de la Rosa sa mga tinukoy ng ICC na mga co-perpetrators si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinaharap na kasong crimes against humanity kaugnay sa drug war. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, tutukan maya-maya lang. Sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman na magbitiw bilang kanyang lead counsel. Hinihintay na lang ang desisyon ng International Criminal Court kaugnay po niyan. Pero sa tingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, delaying tactic lang yan. At nakatutok si Darlene Kai. Sa sulat ni Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 kahapon, formal niyang hiniling ang kanyang pag-withdraw o pagbibitiw bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lilitisin sa kasong Crimes Against Humanity of Murder kaugnay sa madugong war on drugs. Hindi binanggit ni Kaufman ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Base sa opisyal na dokumentong nakapost sa ICC website, March 31, 2026 pa natapos ang opisyal na engagement o kontrata ni Kaufman bilang counsel ng dating Pangulo. May 7, personal na pinuntahan ng defense team si Duterte sa kanyang detention facility para i-document ang pag-release o pagpayag ni Duterte na umalis si Kaufman at ang kagustuhan niyang kunin bilang kapalit ang isa pang abogado na redacted o hindi tinukoy sa pampublikong kopya ng dokumento. Sabi ni Kaufman, veterano na sa ICC ang bagong counsel ni Duterte kaya tiwala siya sa kakayahan nito. Sinabi na raw ni Kaufman sa bagong abogado ang mga pending deadline at siniguro sa kanya ng bagong counsel na dadalo siya sa status conference sa May 27. Sa isang payag, sinabi ni Kaufman na karangalan na naging kinatawan siya ng dating Pangulo. Kapag inaprubahan ng ICC ang kanyang withdrawal, tiwala si Kaufman na nasa mabuting kamay si Duterte na tinawag niyang Tatay Digong. Kailangan pang aprubahan ng ICC Trial Chamber 3 ang request ni Kaufman. Gaya ng pag-aproba nito sa hiling ni Dov Jacobs sa magbitiw bilang Associate Counsel ni Duterte. Sa desisyong inilabas kahapon, sinabi ng Trial Chamber 3 na nagpahayag si Duterte na i-reorganize ang kanyang defense team bilang paghahanda sa paglilitis. Nagdesisyon ng Trial Chamber 3 na aprubahan ang pagbibitiw ni Jacobs sa paniniwalang wala itong abalang idudulot para sa mga abogado ng mga pamilya ng biktima ng drug war. Gusto nilang magsimula na sa lalong madaling panahon ang paglilitis kay Duterte. Sana raw masiguro na ang pagbabagong ito ay hindi magdudulot ng delay o pagkaantala ng proseso. Sabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, may karapatan si Duterte na mamili ng kanyang abogado pero dapat daw siguruhin na hindi ito makaaantala sa proseso. Hindi dapat ito makabagal kasi nasa bagong phase ng proceedings ito. Magsisimula pa lang ang trial, may panahon para maghanda. Ang trial naman ay hindi magsisimula kaagad-agad. Sa kanya namang radio program kaninang umaga, tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na delaying tactic ang pagbitiw ni Kaufman. Nais lang anya ng kampo ni Duterte na pahabain ang paglilitis. Hinihingi pa ng GMA News ang panig ng kampo ni Duterte. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Arestado sa Bacolod City ang dalawang suspect sa pagnanakaw ng mga tangke ng LPG na isang tindahan. Literal po na mala partners in crime ang dalawa na nagpanggap pa umanong magkasintahan. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. Sweet pang naglalakad ang babae at lalaking ito sa barangay Alihis, Bacolod City. Ilang saglit lang, bumalik ang lalaki na may suot ng face mask. Dumiretso siya sa mga LPG tank na nakadisplay sa isang tindahan. Sinira nito ang padlock at mabilis na tinangay ang dalawang tangke. Di na nahagip ng CCTV ang pagdala niya ng mga ninakaw na tangke sa kasamang babae. Doon pero saya lang ang lakay dugay na gitang lakplaw. Sa dugayon garo da pero sayang ang laka mo nga nabuksan niya. O nasilatan nila sa gwardiya nga tingala ko na nagbukas ko ng pertahan. Dahil naihingi ito ng tulong sa mga otoridad, mabilis na naaresto ang dalawa. Sa videong ito makikitang karga na sa kanilang tricycle ang mga LPG tank. Ang premises namin protected by CCTV cameras. 24-hour shifts niyang gagwardya sa amon mong. Nakita niya nga may gabitbit sang duha ka LPG na sa other side. So ginguaan niya.
Singgit siya kawatan-kawatan. Ayon sa Bacolod City Police, wala raw dating record ng pagnanakaw ang dalawang naaresto. Nagpanggap daw ang dalawang nagsa-sightseeing bilang magkasintahan. At nang makatsyempo, doon na nila ginawa ang krimen. Wala pang reaksyon ng mga sospek. Naibalik na nila ang mga ninakaw na LPG tank. Hindi na rin magsasampa na reklamo ang may-ari. John Sala, nakatutok, 24 oras. Naghahanda ang Department of Interior and Local Government para sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna po yan na impormasyon, nag-issue na ng arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court kaugnay sa giyera kontra droga ng dating Administrasyong Duterte. Pero sabi ng Interpol, National Central Bureau Manila, wala sila natanggap o hawak na arrest warrant. Nakatutok si Darlene Kai. Nobyembre noong nakaraang taon nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Isa si de la Rosa sa mga tinukoy ng ICC na 8 co-perpetrators sa kinakaharap na kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war. Nagsilbing PNP chief ni Duterte si de la Rosa. Bago nito, naging hepe siya ng Davao City Police o ang alkalde pa si Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala siyang hawak na impormasyon tungkol sa pag-aresto kay de la Rosa. Pero sakaling ngang may lumabas ng arrest warrant, sinabi ni Remulla na inihahanda na ng DILG ang task force na binubuo ng 10,000 miyembro para sa ilulunsad na anyay dragnet operations. Binanggit ni Remulla na nasa Davao Region si de la Rosa. Ang Justice Department, sinabing wala pa raw silang impormasyon ukol dito. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kikilos lang sila kung may lawful order ng ilalabas ang mga otoridad. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa DILG at iba pang ahensya ng gobyerno. Dagdag ni Nartates, iwasang magpakalat at maniwala sa mga unverified information na kumakalat online. Ayon kay Philippine Center for Transnational Crime Executive Director Retired Major General Romeo Prestosa, walang natanggap o hawak na arrest warrant ang Interpol National Central Bureau Manila. Sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi niya makukumpirma o maitatanggi na mayroon na ngang arrest warrant. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ni de la Rosa na hindi na pumasok sa Senado at hindi na nagpakita sa publiko mula nang lumabas ang ulat noong Nobyembre na may arrest warrant laban sa kanya. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Ikinababahala raw ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang mga ulat na umano'y warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ay kay PDP Deputy National Spokesman Ferdinand Topacio, kung totoo man daw ito, mariin nilang kinukundina ang anilay panibagong paglapastangan sa soberanya at kasarinlan bilang isang bansa. Natili raw nakatuon ang PDP para protektahan ang karapatan ni De La Rosa at ng bawat Pilipinong lumalaban sa anilay pang-aapi, pang-aabuso ng kapangyarihan at korupsyon ng Administrasyong Marcos. Handa rin daw silang gamitin ang lahat ng paraan para gawin ito. Dahil hindi po maipasa sa Kongreso ang isang batas kontra political dynasty, kahit na nakasaad ito sa saligang batas, minarapat po ng isang grupo na magsagawa ng People's Initiative para magkaroon ng ganitong batas na hindi dumaraan sa Kamara at sa Senado. Kung paano, alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Isang kilusan ang inilunsad ng iba't ibang grupo ng civil society groups, schools, churches, NGOs, youth organizations at business sector. Ang dapat isa lang movement. Ang layon nila makapagsabatas ng isang tunay na anti-dynasty law. About 80% of the members of the House and 75% of the members of the Senate belong to political dynasties. And every year, the political dynasties in effect determine the budget. There has been many studies already, no? And many groups have analyzed the problem of the country, especially corruption. And the biggest corruption happens in the budget. Hindi sila naniniwalang mababali ng Senate at House bill versions ang political dynasty cycle. Kaya ang gagawin nila, isusulong ang isang People's Initiative, isang paraan para maisabatas ang isang panukala nang hindi dumadaan sa Kongreso. Kailangan makakalap ng pirma, 10% ng mga rehistradong botante, pero dapat 3% o higit pa mula sa kada legislative district.
magkakaroon ng referendum at pag nanalo ang yes vote, pasado na ito. Target ng movement na makakalap ng 7.5 million signatures nationwide. Nagsagawa na umano ang grupo ng pilot signature campaign sa Naga at Zamboanga at kakausapin din umano nila ang mga eskwelahan at simbahan para gawing signature sites. Sa ilalim ng panukala, dapat isa lang sa national at isa lang sa local ang uupo sa bawat political family. Kasama sa bawal hanggang 4th civil degree of consanguinity and affinity, mga anak, magulang, lolo at lola, tito at tita, mga apo, kapatid, first cousins at kanilang mga asawa at common law partners. Nais din ipagbawal ng dapat isa lang movement ang succession, replacement o pagpapalitan ng posisyon. At kailangan din munang palipasin ng isang full-term cooling-off period bago ulit makatakbo sa posisyon ng isang miyembro ng political family. This law will change the composition and quality of the members of Congress and the leaders in our local governments. Better laws can be passed in Congress. Better national and local budgets and infrastructure projects will be implemented. There will be better meritocracy, transparency, and accountability. It will make our system work. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.